hindi na miyembro. So, hindi na ito applicable. So, ang argument ulit nung unang kampo ay, since huhulihin natin si Senator. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Attorney Anselmo at currently, may malaking legal at political storm dito sa Pilipinas. At ito po ay tungkol sa issue regarding kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Senator Bato de la Rosa at syempre sa ICC. So ngayon, as of this moment, ngayon nag-record tayo, ano na ba ang mga nangyari sa Pilipinas? Unang-una, may bago na tayong Senate President. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Pangalawa, nagkaroon po ng gulo sa loob ng Senate building. At pangatlo, nakaalis na po ng Senate building si Senator Bato de la Rosa after po nung kaguluhan. At pang-apat, nag-file din po ang kampo ni Senator Bato ng petition sa Supreme Court kaugnay sa ICC warrant na na-issue laban sa kanya. Pero siyempre, para sumimple ito, para sa mga nanonood, ano nga ba ang ICC? Papasimplihin natin. Pangalawa, ano ba yung krimen laban kay Senator Bato at ano po ba ang koneksyon nito doon naman sa kaso ni President Rodrigo Duterte at syempre, ano ba ang arguments ng parehong kampo? Whether pro ka o anti ka, ipapakita po natin, papasimplihin natin ngayon ang mga possible arguments ng both sides at syempre, kayo na bahala mag-decide ano ba ang mas tama o ano ba ang mas sensible para sa inyo. Simulan natin. So unang-una, ano ba ang ICC? Yan po yung International Criminal Court. So bakit po ba may ganito? Ano po ba ang involvement ng Philippines sa International Criminal Court? From the name itself, international. So ito po ay isang korte na saklaw ang buong mundo. Pero bago po nito masaklaw ang buong mundo, kailangan yung bansa ay signatory muna doon sa treaty na nagko-cover nung court. Yan po yung tinatawag na Rome Statute. Okay. So bago po sabihin natin makakuha ng mga offenders, ng mga perpetrators sa isang bansa, dapat po yung mismong gobyerno, yung mismong bansa na yun ay pumirma muna at nag-agree na kasali na sila doon sa Rome Statute. Meaning, mako-cover na sila ng International Criminal Court. So meron pong mga notable countries na sikat pero hindi po kasali sa Rome Statute. Ang isa po, magandang example is the United States of America. Another is Russia. Sila po ang mga superpowers sa Earth, sa mundo natin, pero hindi po sila pumirma sa ICC o pumirma doon sa Rome Statute. So with that being said, kahit anuman ang gawin ng kanilang public officials, hindi po sila masasaklaw o magiging under jurisdiction ng ICC. Paano naman po ang Pilipinas ngayon? Bakit po ba nagkaroon ng issue ngayon regarding sa ICC? Noong kasing August 30, 2011, pumirma po ang Pilipinas para maging party, para maging kasali na sa Rome Statute. So kung matatanong nyo, sino po ba ang presidente at that time? Si President Noynoy Aquino. Siya po ang presidente nung pumirma tayo at maging kabilang ng Rome Statute kung saan andoon ang ICC. O later on, siyempre, napalitan ang presidente ng Pilipinas. Naging si President Rodrigo Duterte na po noong 2016. So ngayon at that time, nung si President Duterte na ang naluklok, ang bagong nakaposisyon sa pwesto, miyembro pa rin tayo ng Rome Statute. Kaya lang, nung March 17, 2019, si President Duterte pa din po ang nakaupo, nag-take effect na po yung withdrawal natin doon sa treaty. And syempre, fast forward, nagkaroon ng pandemic, di ba? Nagkaroon ng Russia-Ukraine war at iba pang mga giyera. Ang nangyari po noong 2025, si President Duterte ay napadala na po sa Hague, Netherlands at nalitis na po regarding sa tinatawag na crimes against humanity of murder na kinaso sa kanya at tumatakbo po ang kaso ngayon sa ICC. So, ang unang tanong, malaking tanong, bakit nakakasuhan si President Rodrigo Duterte ng Crimes Against Humanity ng ICC? Noong 2019, naging effective na po ang withdrawal natin sa treaty. At i-fast forward natin ng konti,
bakit po ba may ICC warrant laban kay Senator Bato ngayong 2026 regarding the same crime na crimes against humanity of murder? Connected po ito sa drug war. So may dalawang arguments dito. Unang-una, ang argument ng mga sang-ayon, no? Ng mga pro-Duterte, ang argument ay hindi na dapat covered. Kasi nag-withdraw na nga po ang Pilipinas, 2019 effective na ito. So dapat by 2020 and so on, di ba? Hindi na po dapat kasali ang Pilipinas dito sa jurisdiction ng ICC. Meaning, hindi na dapat magkakaroon ng kaso ang public officials ng Pilipinas sa Hague, Netherlands. Yun ang argument. O ngayon sa other side naman tayo, ano naman ang argument ng kabilang kampo? Ang argument ng kabilang kampo, yes, granted, no, admitted naman na hindi na po kasali ang Pilipinas sa Rome Statute. 2019 pa ito. Kaya lang nangyari yung mga alleged crimes, no, na-commit yung mga alleged crimes way before. Bago po magkaroon ng withdrawal ng treaty, nagawa na daw po yung crimes against humanity, allegedly ni President Rodrigo Duterte and allegedly ni Senator Bato de la Rosa before pa noong 2019. Specifically, yung Rome Statute, para mahuli, mapadala sa Hague, Netherlands si Senator Bato de la Rosa, dapat pwede din niyang gamitin yung same statute saying na dapat dumaan muna yung warrant sa Philippine courts bago siya mapadala sa ibang bansa. Babasahin ko sa inyo ngayon yung specific article ng Rome Statute regarding this. Ito ang sabi ng Article 59 ng Rome Statute. Babasahin ko sa inyo ngayon, no? Ilalagay natin sa screen. Ang sabi dito, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, meaning the Philippines, kasi tayo ang custodial state, okay? Which shall determine in accordance with the law of that state, so according to sa Philippine law, that, letter A, the warrant applies to that person. So, kailangan tingnan daw talaga yung ICC warrant at yung ba talagang taong aarestuhin, yung tinutukoy dito. Number 2, the person has been arrested in accordance with the proper process. Ibig sabihin, sumunod tayo sa standard procedure kung paanong arestuhin yung tao. And number 3, the person's rights have been respected. Nerespeto ba ang karapatan noong taong aarestuhin? In this case, si Senator Bato de la Rosa. Yun ang tatlong katanungan. So, ang argument ulit nung unang kampo ay, since huhulihin natin si Senator sa kasong crimes against humanity of murder na nakasulat sa Rome Statute, kailangan entitled din sila na gamitin yung same statute saying na dapat dumaan muna sa Philippine courts yung warrant bago siya mahuli at napadala sa ibang bansa. Yan ang first argument. Pumunta naman tayo sa argument nung kabilang kampo. Ang sabi naman ng kabilang kampo, since naging effective na yung withdrawal ng Philippines sa treaty noong March 17, 2019, ano ang resulta? Dapat hindi na pwedeng i-invoke yung Article 59 of the Rome Statute na ito kasi hindi na nga miyembro ang Pilipinas. So ulitin natin, recap natin yung both sides of the spectrum na yung parehong argument. Yung una, since maa-aresto ako using this statute, kailangan pwede rin ako mag-invoke ng provision in that statute. Yung pangalawa naman, yung opposite side, since hindi na miyembro ang Pilipinas dito sa treaty na ito, nag-withdraw na, kailangan wala nang pwedeng i-invoke na article in that statute kasi hindi na nga miyembro. So, hindi na ito applicable. Yan ang dalawang argumento. So, sa pangatlong argument naman tayo, ito yung pinakamalapit sa lahat. Ang sabi kasi, able naman in functioning ang Philippine courts. So, dapat kung mayroong mang krimen na ginawa si Senator Bato de la Rosa, kailangan yung Philippine courts ang maglilitis. Kailangan dito po sa Philippines ang magiging trial. Hindi po sa Hague, Netherlands. So sa kampo po nung pro side, yung pro Duterte, yun ang isang argument. Since meron namang Philippine courts, hindi naman po nawala ang Philippine courts, whether RTC, MTC, Court of Appeals, or Supreme Court, dapat dito i-file ang case kung meron mang naging crimes against humanity of murder na nakomit si Senator Bato de la Rosa. Yan ang argument nung
one side. Doon naman tayo sa other side. Doon naman tayo sa second argument. Dito naman tayo sa argumento nung kabilang panig. Ang sabi nung kabilang panig, ini-invoke nila yung Section 17 RA 9851. Attorney, ano ba yung RA 9851? Ano ba yung batas na yan? So ito po yung babasahin natin ngayon. So pag sinabi nating RA 9851, ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. In other words, nakalagay po sa batas na to yung crimes against humanity na binabanggit natin ngayon. At nakasaad po sa Section 17 yung mga katagang ito. Babasahin natin ngayon. Section 17, second paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act, such as crimes against humanity, if another court or international tribunal, such as the ICC, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Papasimplihin natin. In Tagalog, kung sa interest ng hustisya, in the interest of justice, yung relevant Philippine authority, sabihin natin yung DOJ, Department of Justice, ay pwede nilang i-dispense yung investigasyon laban sa public official, in this case, si Senator Bato de la Rosa, kasi meron na pong international tribunal like ICC na nagsimula ng investigasyon. Ano daw ang mangyayari? Pwede na daw i-surrender ng authorities natin, in this case yung DOJ, sabihin natin, yung custody, yung body ng public official para ang magtuloy na ng investigasyon na ang kaso yung international tribunal. So yun po ang argument nung kabilang panig. So ulitin natin yung argument ng first side, nung pro Duterte is able, functioning naman ang mga korte sa Pilipinas. So that means kung magkakaroon man ng kaso yung public official, in this case si Senator De La Rosa, kailangan sa Philippine courts ipa-file yung case. On the other hand, nakalagay po doon sa RA 9851 na binanggit natin, kung opinion po, sa tingin ng Philippine authorities ay pwede nang i-dispense yung investigasyon kasi ibang tribunal na ang hahawak ng kaso, pwede nilang isurrender yung tao at doon na lang ituloy yung kaso sa international tribunal. In this case, the ICC. So ngayon, meron tayong tatlong arguments. Meron tayong tatlong topics na tinakil ngayon. Sa pro ka ba? Doon ka ba sa anti? Dito ka ba sa unang argument o sa pangalawang argument? Ang suggestion ko, i-comment nyo. Pag-usapan natin, pagdebatihan natin. Maybe yung mga nasa comment section, you can argue amongst yourselves, di ba? Baka sumali din ako. And tingnan natin kung ano ba yung points of view ng magkabilang panig. Ako naman, sinasabi lang natin sa inyo yung possible arguments or yung mga actual arguments nung magkabilang kampo. So that malinawan tayo, mai-explain ng mabuti sa atin yung kanilang mga naging argumento. Siyempre, may iba pang mga issues na hindi lang ito at may mga iba pang arguments na itatakil natin in the future sa mga ibang videos natin. So if you like this video, siyempre, mag-like kayo, share nyo. Siyempre, kakasabi ko lang, mag-comment na rin kayo. At if you have any questions, whether relevant man dito sa topic natin ngayong politika or hindi man relevant dito, just a general question, leave this sa comment. Sasagutin natin yan if the time permits. So with that being said, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa next episode natin. Ako po ulit si Attorney Rodjen. Bye-bye.